So yan mga ka-farmers, ano. So ito na yung ating na-harvest na mga pipino. So kung makikita nyo mga ka-farmers, ay ganito kalalaki yung ating mga na-harvest ngayon. So imagine nung nakarang linggo lang ako nag-harvest, dapat kahapon yung nung Martes is i-harvest ko na. So naalangan sa oras, kaya ngayon tayo nakapag-harvest. So makikita nyo mga ka-farmers, ay napaka goods at quality itong ating pipino. So halos walang damage mga ka-farmers, ano. So ito lang yung kanilang quality, pero goods pa naman sana to, pero mababa lang yung presyo. So ito mga ka-farmers, oh, yan talagang goods yung quality nitong ating tanim na pipino. So napakabilis lang lumaki mga ka-farmers, ano. Halos every 2 to 3 days is pwede ka na makapag-harvest dito sa iyong tanim na pipino. So ganyan lang kabilis. Sa una lang mahirap mga ka-farmers, siyempre pag-establish natin ng ating pagtataniman. Na example yung ating land preparation. So napakahirap talaga kasi yan yung diyan ka talaga mag-i-exert ng lakas, siyempre, dahil nga sa pag-land prep ay hindi basta-basta. So pero once na na-establish mo na yung pagtataniman mo, like nitong ating treeless, so napakadali na lang kasi aalagaan mo na lang, maintenance na lang yung gagawin para maging maganda yung tubo at production ng iyong tanim or any other crops na yung tanim. So para yung balik sa iyo is napakaganda rin. So katulad nito mga ka-farmers, so konti lang to mga ka-farmers, pero yung mga na-harvest natin is syempre napakarami din, dahil nga once na inalagaan mo ng maganda, so expected mo na yan na may maibabalik sa yung maganda. Kaya yan yung pinaka the best kapag yung area mo is everyday mo siyang namomonitor. Kasi for example sa mga pest, so dapat monitor mo siya kung may mga pest na umaatake or maraming beneficial insects na nandyan. So hindi mo kailangan mag-spray. So napaka-importante talaga mga ka-farmers yung daily monitoring dito sa pagtatanim ng mga gulay or syempre yung paddy rice, ano. So mahirap mga ka-farmers sa una, pero once na yun na-establish mo na, so napakaganda sa pakiramdam, napakasarap kasi mag-harvest ka na lang na mag-harvest. So may balik na sa'yo yung puhunan mo, at syempre yung pagod mo ay mawawala din dahil nga sa ganito kagandang harvest yung maibabalik sa'yo. So para sa ating mga gustong mag-engage sa farming, ano, so sige lang, try lang ng try. Yung pag-una mga ka-farmers is mahirap talaga. So diyan ka mangangapa kasi hindi mo alam or anong peste ba yung dadapo sa crops mo. Pero once na paulit-ulit natin yung nai-encounter, so may alam ka na or may idea ka na kung paano mo sila puksain, kung paano mo sila i-handle, kung paano mo sila i-manage para syempre hindi maka-apekto dito sa ating tanim. Yan. So yun lang mga ka-farmers, ano. So happy farming sa inyo. Peace.